Kaibigan, kung pag-uusapan ang mga anghel, una papasok sa ating isipan, sila'y mga mababait taga-protekta, at taga-sunod ng Diyos. Pero kaibigan, di mo ba alam, na may namumuno sa mga anghel na ito? Sila ang mga tinatawag na Archangel. Ang ilan sa mga kilala na Archangel, sina Archangel Michael at Archangel Gabriel. Pinaniniwalaan ng Archangel ay mga malalakas, at matatapang ang mga angel na ito, at bawat isa sa kanila may natatanging kapangyarihan. Pero kaibigan, sa mga nabanggit ko, na mga angel, merong isang nabubukod tangi, na anghel, kilala siya bilang si Lucifer. Ang ibig sabihin ng Lucifer ay morning star. Si Lucifer ay isang nabubukod tanging ginawa ng Diyos. Kaibigan, sakaling di mo pa alam, si Lucifer ang pinaka-importanteng nilalang na ginawa ng Diyos. Si Lucifer ay isang magandang lalaki, matalino, malakas, mabilis, madiskarte at halos ng magagandang katangian taglay niya. At dahil dito, hindi nagtagal lumaki ang ulo ni Lucifer, o sa madaling salita, naging ma-pride siya. Siguro alam naman natin ang tinatawag na pride. Ang pride nga, mga kaibigan, ito ay kasama sa 7 deadly sins. At nga si Lucifer ang representation sa kasalanan na iyon, mga kaibigan. At lubos mapagmataas si Lucifer na inihan tulad niya na ito sa salitang perpekto. At doon nga, mga kaibigan, nagkaroon din siya ng masamang hangad, na pantayan ng Diyos, at doon nga, mga kaibigan, gumawa siya ng kanyang sariling trono lamang, na halos itaas na ito ng trono ng Diyos, at upang magawa ang kanyang plano na pantayan, at higaitan, at pabagsakin ang Diyos. At doon nga, mga kaibigan, sinubukan niyang hikayatin ang ibang anghel, na pumanig sa kanya. At upang nga talikuran ang Diyos, marami sa mga ito ang kanyang napasunod, at dahil nga doon, mga kaibigan, naganap ang isang kauna-unahan na digmaan sa langit. Matindi ang naging labanan ng mga anghel at panig nila Lucifer. At hanggang dumating nga ang isang namumukod tanging Archangel at nanguna sa mga anghel sa pakikipaglaban. Ito ay walang iba kundi si Archangel Michael. At doon nagsilbing siyang pinuno ng hukbong mga anghel laban sa hukbo nila Lucifer. Naging malakas ang puwersa ng mga anghel, hanggang sa napansin ni Lucifer, na nahihirapan na sila sa mga ito. At kinailangan pa niya magpalit ng anyo. At siya ay naging isang nakakatakot na dragon. Kaya nagpatuloy lang ang kanilang matinding labanan. At dito na din nilabas ni Archangel Michael ang kanyang umaapoy na espada na siyang ginamit niya upang matalo sila Lucifer. Nanalo sila Archangel Michael sa labanan, dahil sa hindi sila pinabayaan ng Diyos. At doon na nga napalays ang mga kupunan ni Lucifer, kaibigan, ang mga ito nahulog sa langit at sila'y nakakulong na sa impyerno, kung kaya't ang mga anghel na ito, tinatawag na the fallen angel. At si Lucifer na siyang nanguna sa mga ito, ay siya'y pinakamalalang parusa sa lahat. Ang dating kilala na pinakamalakas, pinakakaiba, pinakamatalino, at pinakaperpektong anghel ay ngayon nagbago ang anyo at naging isang nakakatakot na halimaw, na siyang kilala natin ngayon bilang si Satan o si Satanas. Sila Lucifer at mga kasamahan nito nagsimula na silang manirahan sa impyerno, bagaman natalo si Satanas sa digmaan at nabagsak siya dito, doon ay hindi pa rin siya tumigil, na gumawa ng paraan na upang mapaggantihan ng Diyos, at doon na din naisipan niyang salakayin ang greatest creation ng Diyos, walang iba kundi ang mga tao. At doon nagpalit siyang ng anyo bilang isang ahas, at kinumbinse ang inosenteng si Eva, na tikman ang forbidden fruit, gamit nga ang kanyang panglilinlang na salita at nagawa niyang makumbinsi ito. Na dahilan upang ang mga ito mapaalis sa Garden of Eden. Hindi tumigil at ginagawa pa rin ito ni Lucifer sa mga tao at mapang hanggang sa ngayon ginagawa pa rin niya. Nalinlangin ang mga tao kaya't ang mga tao ay nagiging makasalanan, at upang na din hindi ang mga ito na makapunta sa langit. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang kampanilya para sa mga susunod pa naming video. Ingat ka palagi at hanggang sa muli, maraming salamat ulit.